Let your experience be your teacher and guide. Narinig niyo na po ba yung kasabihan? Bakit kaya hinahayaan ng Panginoon magkaroon ng masama? If He is all-powerful, why did God, why does God allow evil to happen to our lives? Bakit kaya hinahayaan ng Panginoon na mamali tayo? Bakit kaya hinahayaan ng Panginoon na madapa tayo? Because our experiences is our best teacher and guide. Tingnan niyo po yung ating mabuting balita. Yung mama, alam ng mama, nako, mapapariwara itong buwisit na ito. Anong sabi nung anak na bunso? Ama, pahingi na po ako ng mamanahin ko. Kung kayo po yung tatay, bakit mo hihingin yung mana mo? Sarap-sarap ng buhay mo rito. Lalayo? Sige, tingnan natin. But why did the father, sa pagninilay ko po, ito yung lumabas. Why did the father allow the youngest son to get all the manna, best teacher and guide? Nagtagumpay ba yung ama? Oo! Kaya nga nung sabi nung bata, ba naman yan? Sa bahay ng aking ama, busog ako, lumalabis pa nga. Babalik ako sa kanya. Mga kapatid, minsan, yun yung sagot sa tanong ninyo, why did God allow evil to happen? Para matuto kayo. Kailan tayo natuto na hindi ma-late? Kapag ka nawalan ka ng oportunidad dahil lagi kang late, kailan ka natuto na magsaing? Kapag ka nasunugan ka na ng sinaing. Noon pong ako'y bata, maliit lang po akong bata noon, hindi pa po ako ganito kataba. Yung daliri, meron po sa altar namin, yun pong parang kandila na may bumbilyang, maliit lang yun. Minsan po, wala yung bumbilya. Alam nyo ginagawa ko? Ginaganon ko pa yung daliri ko. Tapos sinusundot ko. Nakakakuryente pala. Kailan ko nalamang nakakakuryente? Nung nakuryente ako. Kailan ka natututo sa mga red flags? Very millennial. Kailan ka natuto sa mga red flags? Kapag ka may experiences ka na ng pangluloko. Yung mga ganitong tipo, lulukohin ka lang yan. Because your experience, take note of this, is your best teacher and guide. Kapag ka po namali ka sa una, okay lang yun. Talagang minsan nadadapa. Pero pagka namali ka sa pangalawa, choice mo na yun. Pinili mo na yun. Do not keep records of bad choices. Yung mama, nakita niya yung bata, tinakbo niya agad, niyakap niya agad. Meron ba siyang tinanong? Wala! Because true love does not keep any records of wrong choices. Hindi ka namang uungkat. Bakit mo kasi ginawa yun eh? Saan ka ba nagpunta? Walang ganun sa ama. Anong ginawa ng ama? Madali! Kuhanin ang pinakamagandang damit, isuot sa kanya. The robe, the ring, and the sandals. Wala nang ungkatan sa totoong pagmamahal. Couples who are here, tingnan po ninyo yung asawa ninyo. Tingnan ninyo, sabihin mo sa kanya, wala nang ungkatan. Hindi ba? Because true love is unconditional. Hindi po naghahawak ng listahan. Ilan na ang mali mong nagawa na kapag ka nagagalit kay ibinibigay mo sa kanya. Walang ganun sa ama. You love and you must not have records of bad choices. Natuto na siya at hindi na niya yun gagawin ulit. Pag yan inungkat mo pa, sasaktan mo lang siya. We are all important in the eyes of God. Ipaliwanag ko po ito. Alam po ninyo, ito pong Luke chapter 15 ay mahaba. 3 po ang talinhaga sa loob ng chapter 15. Tandaan nyo po
ito pong binasa natin, chapter 15, verses 11 to 32. Ito pong 15, 11, 32, the prodigal son. Pero meron pa pong dalawang talinhaga. Ang tawag po natin sa Luke chapter 15 ay the chapter of the lost. Meron kasing tatlong nawawala sa chapter 15. The first nawawala is the nawawalang tupa. Meron kang 100 tupa, nawala ang isa, hahanapin ang isa. Yung ikalawang nawawala, nawawalang salaping pilak. Meron kang 10 salaping pilak, nawawala ang isa, hahanapin ang isa. And the third nawawala is the nawawalang anak, the lost son, the prodigal son. Hinintay niya. Ang ibig sabihin nito, the whole chapter of Luke chapter 15, mahalaga ka sa Panginoon. At iyon po ang dahilan ng ating kagalakan. At iyon po ang dahilan ng ating katuwaan, ng laitare. Mahalaga ka sa Panginoon. Minsan po, iniisip natin, wala akong halaga, wala akong pera eh. Hindi totoo yun. Kahit wala kang pera. Yun pong mga lola na nandirito, taas kamay, mga lola. Di ba mga lola, lalo yung mga inaalagaan na, di ba minsan naiisip mo, parang pabigat na lang ako. Wala na akong kayang gawin. Dati malakas ako. Lalo yung mga lalaki na na nagkasakit, na stroke. Yan yung nasa isip nila. Pabigat na lang ako. Wala na akong kaya. Dati nagtatrabaho ako. Ngayon, pinapakain na lang ako. Pinapalitan ako ng shorts, ng salawal. Hey, I want you to be reminded of this. Tingnan niyo po ako. Tingnan niyo ako. Mahalaga kayo sa Panginoon. Kahit wala kayong pera, kahit na mataba kayo, kahit na sinasabihan kayo ng mga tao, pango, kahit na sinasabihan kayo ng mga tao, maitim, ulikba, kahit na ano pa yan, sa Panginoon, mahalaga ka. Sapagkat ikatlong punto, we are all important in the eyes